Nagsasagawa na ng Rapid Damage Assessment ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng Quezon. Sa inisyal na pagtaya ng PDRRMO Quezon, bukod sa sektor ng agrikultura at infrastruktura, pinakamatinding naapektuhan ng bagyo ang mga bahay na gawa sa light materials at mga bangka sa ilang bahagi ng probinsya. Hindi natin maiwasan, may mga nasira tayong tahanan, mga light materials na nasira ng mga hangin. Of course, may ilan tayong mga kababayan din na nasiraan ng bangka. Pero yan ay anticipated natin dahil nga sa lakas ng hangin at buhos ng ulan naman, may ilang portion na natumbang mga puno. At ongoing naman yung clearing operations natin. Hindi pa natin makukuha yan kasi ongoing pa yung damage assessment ng mga barangay, ng mga local government units, and even the provincial government will organize a rapid damage assessment team. Wala namang naitalang major flash flood o landslide sa buong probinsya. Samantala, isa ang naiulat na nasugatan sa bayan ng Gumaka habang wala namang naitalang nasawi dahil sa bagyong Yuan. As of now, wala naman tayong na-monitor na casualty, meaning fatality. Wala tayong fatality na na-monitor. Meron lang isang nasaktan kagabi na nadala rin naman sa ospital. No? At merong isang mangingisda din na missing kagabi pero ligtas na rin namang nakita sa bayan ng Tagkawayan. Ayon pa sa PDRRMO Quezon, sa ngayon ay hindi pa rin stable ang communication at wala pa rin supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Pulilio Group of Islands at Alabat Island. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Office ng Quezon, hindi bababa sa 180,000 individuals ang apektado ng bagyo. Patuloy ang relief operation ng lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan ng bagyong Yuan. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon.